Welcome to my vlog. Please support my channel Kalinga Primo Official and Kilite Junior TV. Habang tayo ay nanonood ng balita. Very laborious jobs in the past, and you've gotten up there to an age where ganitong rumara ka sa angkilo, tatawid ka pa rin ba? Kung ganitong rumara ka sa angkilo, tatawid ka pa rin ba? Ang bus na ito, walang kaabog-abog na dumiretso kahit pang-isakay itong mga estudyante at guro. Nung una, stedila ang tubig, abot lang hanggang gulong. Pero palalim pa lang ng palalim hanggang umabot sa punto na ito, lulubog. Nan, anong kaano yun? Pero ang driver, sugod pa rin. Salamat na lang at ilang sandali na, ligtas na silang nakaako sa pampan. Buha ito sa bayan ng Cerro Osmeña sa Zamboanga del Norte. Ang bus driver sa viral video si Judith nitong October 20. Ang kanyang minamanehong bus, galing daw ng barangay Maraco at papuntang Dipolo. Kinumpirma niya, meron siya noong sakay ng mga pauling estudyante at guro. Deadlift kasi na uwi na ng mga guro sa ulo. Kaya sila sumatag sa atin. Alas 4 na raw ng hapon noon at ang ilaw ang kanyang bus. Mas delikado raw, aabutin sila ng dinig sa daan. Kaya kahit nakita niyang mataas na ang tubig, si Jurin diniretso pa rin ang kanyang bus at nalang niya sa pagdadasal. So tapos mga sunod sa ba, natin ang doon sa motor ko. Patingin ko ang lintila. Yung paglusong ko, nagkas yung bagok. Tapos pag nakatawid na ako, doon ako pinasabay. Kasi hindi ko nalaman ang lalim talaga sa gitna. Doon ko binabahan. Nakala ko ang mga tayo yung makinag. Sa gitna natin yung nilo, nagsigaw yung mga pasayro ko. Tapos sila. Halos araw-araw daw niyang tinatawid ang mga rumaragasang ilog sa kanilang probinsya. Takot na raw siyang matsyempuhan pa ng disgrasya. Kaya ngayon, mas pinili niyang lumuwas sa Maynila para maghanap ng bagong kapagdadriver. Hindi kailangan nasa isang buhay lagi ang kanyang paa. Araw-araw ng tintawid ng ilong. Kapag umuulan,
mataas ang agos ng tubig. Pero kung hindi, ang hindi lang. Wala namang ibang daanan na kailangan yun lang yung ilog. Tinungo ng aming team ang bayan ng Sergio Osmeña sa Zamboanga del Norte. Nakilala namin doon si Teacher Miley, ang isa sa mga sakay noon, Jory. Ang kanya raw co-teacher na si Rez Higa ang nag-video sa death-defying nilang pagtawid sa ilog. Umigang na yung mga nakasakay sa bus. Tatawid na daw yung bus, tapos pinakabahan ako kasi ano yung nangyayari nito? Sinabi ko mag-video na ako kasi hindi ko pa ito naranasan na bumaha talaga na tumawid yung bus. Sagawan ko na lang ito, nagdadasal na lang. Pagtawid ng bus, palakpas na sa ilog, tumalakpak na po kami lahat. Ipinakita rin ni Teacher Miley ang isa pang video nung araw din yun kung saan sabay na itinawid ang dalawang lalaki sa ilog ang kanilang habang-haba. Parang may makakapita ng upo at ang dalawang lalaki hawak sila mahabang kahon. Ang ilog sa viral video na tawag nila Yaku River. Ito ang nagtutugto sa 11 mga barangay sa bayan ng Sergio Osmeña. Para makapunta sa iba pang mga barangay, kailangan mo itong tawidin sa normal na araw hanggang tuhod lang ang tubig sa ilog. Pero kapag malakas ang ulan, mataas ito kung minsan lampas tao pa. Yung araw na yun, may picture ko ako ng isa na kung matangay. Nagmumotor sila, pinawid ng asawa niya. Nagtawa na ng mga dina. Yung mga tao, pinasbot sila kasi yung motor niya, tangay ng tubig. Parang niya, hindi ng mga tao pa rin. Ang aming team sumama sa biyahe itong Biyernes papuntang barangay San Isidro. Nakilala nila si Junji, ang kapatid ni Jory. Di ba kayo nagkakatulog sa mga ilog? Ay, hindi na yan naman talaga yung daan natin, mga lugar. Punuan na ang mga pasahero, mga estudyante at mga nagtatrabaho sa bayan. Isa rito si Judy Ann. Ayun, umuwi pa ako ng mga ako. Hindi tayo, naibig lang po ako. Takot ka na lang kasi yung ilog, yung daan namin, medyo nakakatakot. At ginagawa ko, maganda. Pinipikit lang po ako kasi nakakatakot ko tingnan yung mga dinadaanan ko namin. Si Lola Lourdes naman, dahil first time daw natatawid sa ilog na ito, kabado. Yung na mga bigyan. Pero sige na, kasi nakuha ito kayo. Matakot kayo. Dito magbaha. Dahil malubak ang daan, dewang-dewang ang bus. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, narating na nila ang Yaku River. Malapit sa kanya sa ilog, wala na yung kapatid tayo. Pero laking pasasalamat ng lahat. Ang tubig ng araw na yun, 2 talampakan lang ang taas. Pagkatapos no, labing 3 pang maliliit na ilog na may taas din isa hanggang 2 talampakan ang kinailangan pang tawid. Tulad din ang iba pang mga sasakyan kung mamalas-malasin, pwedeng pasukin ng tubig ang loob ng sasakyan. Alam mo ito nila, dari passenger traveler sa buhay nila. So kung may baha, ay ulan, hindi mo force themselves to pass through the travel. Alam naman nila kung ano mangyari kung may baha. Kaya hindi nila isisi sa amin kung ano mangyari sa kanila doon. Dahil titira at 5 beses lang kada araw kung bumiyahe ang bus sa kanilang lugar na malapit lang naman ang pupuntahan. Naghamabal-habal na lang sa halagang 10 piso ay tatawid ka lang sa kanilang pampang sa pamagitan ng bansa ng mga pinagdugtong-dugtong na kawayan at saka ka na lang itutula tungo sa kanilang ibayo. Hindi mo ka, walang mo po sir, kay galog, makuha man mo, kaya nakakawalay mo siya, itabot pa doon ganito kay galing mga tubig. Sa maghapong pagbababa sa tubig, si Ranet nakapag-uuwi sa kanyang
pamilya ng mahigit 200 piso. Walang mga natin. Dapat ko, tatay ko yung patawag ng ipanan ko. Ayon sa local government unit, LGU, Sergio Osmeña, matagal na raw isinanggun sa kanila ang problema ito. Kaya noon pa man, sinusulong na raw nila magkaroon sila ng tulay para mas ligtas na makatawid ang mga pasahero. Noong araw din yun, nag-inspeksyon ang mga opisyal. Maski pa paano ang may tugon sa panawagan ng marami. Pinalik ko kami ng discount program. Gawa natin ng roads. Yung focus na budget 60 million. Yung focus the bridge 16 linear meters. Yung across the Kersen River. So, magawa kami ng ibang linya. Yung 60 million, hindi kaya sa tulay na yan. Mas mabuti pa siguro yung 60 million. Ito, fresh yung doon. So, meantime, sa sakripisyo namin, buhay ng mga talos sa Pasig at Rinda. Ang pangarap ko po ay sana mabigyan kami ng tulay para hindi na po kami mahihirapan. Yung iba nga, anong na, tumaganda, wala pa rin tulay. Napakadelikado kasi pag walang tulay, lalo na pag may bagyo, may baha. Hindi nag-iisa ang bayang ito sa ganitong sitwasyon. Mahihirapan ang transportasyon. Umaasa, matagal ito na darating din ang araw. Mabilis na nila ang panahon para lamang tumawid ng ilog. Kailangan nila mag-uwis buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates. Kahit mahirap, hindi ko yung problema sa akin. Para sa kanila ako. Ako na pumunta. Kasi ano nga, bakit daw ito ay yan kayo kasi kapag nandun sa nila, Ayan mga lods, tayo ay nanood ng TV. Bye-bye.